Yes, Iga, dito tayo ngayon sa Commonwealth Market at syempre kahit pa paano meron tayong magandang balita dahil may mga mabibili dito na bumaba yung presyo at yung iba naman medyo tumaas. Simulan natin sa gulay, yung kalabasa po yung dati na 40 to 50 pesos per kilo. Ngayon po ay nabibili ng 60 to 70. So tumaas po siya ng halos 10 hanggang 20 pesos. Yung pecha, yung dating 100 naging 110. Ang repolyo mula sa 100 ay naging 120 pesos. Ang kamatis na dati pong 120 ay 140 pesos na po ngayon ang kilo. Samantalang ang karne naman po ng baboy, yung ribs na dating 250 ay umaabot na ho ngayon ng 270 pesos per kilo. Ang kasim 270 to 280, nagkaroon ng pagtaas sa 10 piso. Samantalang yung pata naman from 240 ay naging 250 pesos per kilo. Ang manok, nagkaroon din ho ng pagtaas. Yung buo at yung quarter leg from 140 ay naging 160 hanggang 170. Samantalang yun naman pakpak ng manok from 170 to 180 ay naging 190 per kilo. Ang karne tumaas po ng 10 hanggang 20 pesos. At ang ito ho ay busod pa rin siyempre ng supply ng law of supply and demand. Yung presyo naman ho ng bigas ay patuloy na umiiral yung price cap na 41 hanggang 45 hanggang 47 pesos per kilo. Yun ho yung walang mga nagiging paggalaw. So alamin natin doon sa mga nagtitinda rito. Si Kuya, nagtitinda ho siya ng mga gulay. Kuya, kumusta yung presyo ng mga gulay natin? Alin yung medyo bumaba? Bumaba po medyo yung talong, ang palaya bumaba konti. Magkano binaba? Mga nasa 10 binaba. Per kilo. Per kilo. Kumusta yung mga mamimili? Dumami ba o medyo nababawasan talaga? Medyo humina po yung benta kasi po mataas nga po ang bilihin. Matumal. Medyo matumal po kaya yung kamatis, akala ko bumaba na. Bakit tumaas pa rin? Ano po kasi may iba-iba pong klase ang kamatis na. Maganda kasi yung kamatis na binebenta mo. Yung mga mura po na maliliit. Yun po. Oo. So ano yung sinasabi sa inyong dahilan ng mga supplier? Bakit mataas pa rin yung presyo ng karamihan sa gulay? Minsan, yung iba kasi hindi nakakarating yung iba galing sa mga probinsya dahil may bagyo nga. Yung mga pinaka-main reason nila minsan. May nababanggit ba sila na nasira yung mga pananim, ganyan, kaya medyo mahal? Wala naman po. So yung pagdadala ang nagiging problema. Okay. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit. Salamat Kuya ha. Kung bakit medyo mahal pa rin ho yung presyo ng mga bilhin. Yung kamatis na binabanggit ko, sabi ko, bakit medyo mahal pa rin? Kasi maganda ho yung klase ng kanyang kamatis. Medyo malalaki, yan, no? Buong-buo pa. Naku, ito yung mga nilalagay usually sa mga burger, sa mga ganyan, di ba? Ay, medyo mataas pa rin ho yung presyo nitong mga gulay gaya ng kamatis. Si Kuya naman nagtitinda ng karne. Naku, ang karne ay tumaas mo ng 10 hanggang 20 pesos per kilo. Kuya, bakit mahal pa rin po ang baboy? Dahil po wala po atang baboy ngayon sa Luzon at sa Visayas at Mindanao. So paano itong supply niyo? Saan nanggagaling? Gali, Bulacan lang po to. Bulacan Luzon, lang? Puro Luzon lang po. Okay. So pero malapit na magpasko. September na, ilang buwan na lang, Pasko na. Ano nakikita niyo mangyayari sa presyo ng baboy kung ganyan? Lalo pong bubulusok ang pagtaas ng baboy po. Ganun po? Opo. Oo. Sunod-sunod na po yan. Wala bang pagtiyak sa inyo na sa mga darating na buwan magkakaroon ng supply from Visayas and Mindanao para bumaba ang presyo? Wala po. Wala. Kasi ang alam po namin, talagang Luzon lang po ang meron ngayon. Sa ngayon? Ano daw ang dahilan? May mga sakit pa rin po. Yung ASF pa rin na sinasabi na ka-apekto. Kumusta ho yung benta nyo? Matumal po. Dahil sa pataas po ng Bakit baboy. po? Pagtaas ng baboy po. Ano sabi ng mga namimili? Humihirit po sila ng pagtawad. Binibigay naman din po namin pag kaya. Kung kaya, pero pag hindi? Ay, hindi po talaga. So talaga medyo, ang pinapangambahan nyo habang papalapit ang Pasko, ang mga holiday, lalong tataas ang presyo na. Magkano nakikita nyo pwede maging sagad na taas niyan? Siguro po ang liempo po, 350 po yan, nakaabot yan po, 400, gano'n. Ang liempo? Opo. Naku, hindi muna tayo magliliempo pag gano'n. Okay. So, yan o yung siyempre, ito ho yung sinasabi ng mga nagtitinda dito. Ayan, lalo na ho yung baboy na, siyempre, pangunahing inihahandaya kapag may mga okasyon, gaya ng mga Pasko, bagong taon. Pero sabi nga ni Kuya, na nagtitinda rito, kung wala pa rin dadating na supply ng baboy mula sa Visayas at Mindanao, nakikita nila ay patuloy yung pagtaas ng presyo nito, lalo na't malapit nga ang Pasko. So, yun yung mga dapat paghandaan pa ng ating mga mamimili, ng ating mga consumers sa mga darating na araw. Yan po muna mula rito sa Commonwealth Market. Balik po tayo sa studio. Salamat, Ate Sus. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.